Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, September 20, 2025. Bukas po, September 21, itinakda po ang malakihang rally laban sa malawakang korupsyon ng ating pamahalaan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, bagamat nananawagan po tayo sa lahat ng sektor ng ating lipunan na makiisa at sumali sa nabanggit na kilusang protesta, atin pong pinaalalahanan ang sambayanan na magdoble ingat po sapagkat mayroong mga bali-balita na itong rally na ito ay hahaluan po ng mga pro-Marcos at makakaliwa sapagkat nais pong palapasin ng bangag na Pangulo, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong nagrarally ay pro-Marcos o mga kakampi niya. Ibig po sabihin, malalabasin nila na hindi galit ang mga mamamayan sa ating Pangulo. Galit lamang tayo sa korupsyon. Yan po ay tahasang panluloko at pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga po ayon sa mga organizer, bawal sumigaw ng Marcos resign. So ano po ang ibig sabihin niyan? Itong mga organizer na ito, itong iba, hindi naman po lahat, yung ibang organizers dyan ay mga pro-Marcos makabayaran. Palalabasin po nila na ang taong bayan ay galit sa korupsyon. Ngunit kakampi po sila ng Pangulo sapagkat nais nilang palabasin na mismo ang Pangulo ang galit sa korupsyon. Katulad nga po ng kanyang sinabi nung SUNA na mahiya naman itong mga korap na mga opisyalis ng bayan sapagkat habang sila ay nagpapasasa, di umano ang sambayan ng Pilipino ay nalulubog naman sa baha. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kanina lamang mga 2:00, ibinunyag po ni Chavit Singson na mismo sa Ilocos Norte, sa probinsya ng bangag na Pangulo, ang mga diskaya, ang mga kontraktor doon. So ibig po sabihin, talagang totoo po na ang nasa likod ng mga katiwaliang ito ay mismo ang bangag na Pangulo at ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. At siyempre po, katulong din po dyan ang kanilang anak na kongresista na si Sandro Marcos at ang kanyang pinsang buo na Speaker of the House na si Martin Romualdez. Nais din pong palabasin ng kasalukuyang administrasyon na itong flood control anomalies ay panahon pa ng Pangulong Duterte. Pilit po nilang idinadawit ang pangalan ni Pangulong Duterte upang palabasin na itong mga anomalya sa flood controls projects na ito ay nangyari hindi lamang sa kanyang administrasyon. Kaya nga ayon sa kanilang investigasyon, di umano ang independent commission na kanyang itinatag ay inutusan o inatasan na mag-imbestiga hindi lamang simula ng 2022 bagkus simula ng 2015 sa panahon ni Pangulong Duterte sapagkat nais nilang palabasin na ang mga flood control projects anomalies na yan ay hindi lamang nagsimula sa panahon ng kanyang panunungkulan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
ito po ay panluloko na naman, pambubudol sa sambayan ng Pilipino. Kung tayo po ay galit sa korupsyon, dapat ang isigaw bukas sa rally ng mga rallyista ay Marcos resign. Marcos resign. Ngunit ano po ang sabi ng mga ilang organizers? Bawal sumigaw ng Marcos resign. Bakit po? Sapagkat itong mga organizers na ito na nagbabawal sa mga rallyista na sumigaw ng Marcos resign, sila po ay mga bayad, mga loyalista ni Marcos sapagkat binabayaran po sila. So atin pong panawagan sa lahat ng sambayan ng Pilipino na sasali po sa rally bukas, ingat po tayo at kailangan maliwanag po sa ating isipan kung ano ang layunin ng rally na ito, ng protest rally na ito. Ano po ba ang talagang layunin? Iparating sa pamahalaan ang pagkamuhi ng sambayanang Pilipino. Nagalit po tayo sa korupsyon. At dahil galit tayo sa korupsyon, nais natin na bumaba mismo ang Pangulo sa kanyang tungkulin bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas sapagkat ang atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mismo ang ugat at ang puno ng mga korupsyon na ito ay ang Pangulo at ang kanyang asawa na si Lisa Aranita Marcos at ganon din po ang kanilang anak na si Sandro Marcos at siyempre kasama po si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Pagamat bumaba na po, nag-resign si Martin Romualdez pero hindi ibig po sabihin niyan ay wala ng korupsyon sapagkat ang ipinalit kay Martin Romualdez na si Boji D ng Isabela ay tauhan din po nila at yan ay kanilang magiging sunod-sunuran. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hanggat nariyan po si Pangulong Marcos, si Bongbong Marcos, hindi po maalis ang korupsyon sa ating pamahalaan sapagkat mismo ang pinuno at ugat ng korupsyon ay ang unang pamilya in the person of the President Bongbong Marcos, his First Lady Lisa Aranita Marcos at ang kanilang anak na congressman na si Sandro Marcos. Sila po ang pamilyang ito ang pangunahing salarin sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Hindi po makakakuha ng maraming kontrata sa DPWH ang mga diskaya kung wala po silang kontak sa Malacanang. Imagine po, more than 400 infrastructure contracts ang nakuha nila sa DPWH sa loob lamang ng 3 taon from 2022 to 2025. More than 400 contracts, meaning an average of about 100 per month. Sabay-sabay po. So talagang tumatabo po ng pera ang mga diskaya, ngunit hindi naman lahat napupunta sa kanila sapagkat pinaghati-hatian nga ng mga tiwaling opisyal ng DPWH, ng mga congressman, ng mga senador, at siyempre po ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Naging sindikato po, malaking sindikato ang mga proyekto ng DPWH kung saan may sabwatan mismo ang Pangulo ng Pilipinas, ang ilang mga senador at majority of the congressmen with Martin Romualdez as Speaker of the House. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa rally po nagkaganapin bukas, araw ng Linggo,
Dapat po maliwanag sa isipan ng bawat tralyista na ang layunin ng nasabing kilos protesta ay una iparating hindi lamang sa Pilipinas bagkus sa buong mundo na galit po ang mga Pilipino sa korupsyon. Pangalawa po, kailangan mapilit na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas. At kung hindi po siya kusang loob na mag-resign, dapat siya po ay patalsikin sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas sapagkat hanggat siya po ay naririyan, nakaupo bilang Pangulo, hindi po matatapos ang korupsyon sa ating bansa pagkos lalo lamang po itong lalala. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung binulgar po ni Chavit Singson kanina lamang mga 2:00 na mismo ang kontraktor sa Ilocos Norte ng mga paggawaing bayan doon ay mga kumpanya ni Diskaya ay nagpapakita lamang na itong sila Diskaya ay mayroong direktang ugnayan sa Pangulo at sa kanyang unang ginang sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos sapagkat imposible po na makakakuha ka ng kontrata sa buong Pilipinas ng ganyan pong karami. An average of about 100 contracts. Bawat kontrata nagkakahalaga ng 100 millions, billions kung wala po ka pong connection sa Malacanang. At ngayon nga po ang ibinulgar ni Chavit Singson na mismo ang kontraktor ng mga pagawaing bayan doon sa Ilocos Norte, sa probinsya at mismo bayan ng Pangulong Marcos ay ang mga Diskaya. Nagpapatunay po na talagang ang nasa likod ng mga Diskaya mismo ay ang Malacanang. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong palilinlang. Sa kilos protesta po, hindi lamang bukas, bagkus dapat ito po ay tuloy-tuloy. Kailangan pong ilunsad ang people power, ang initiatives upang mapatalsik ng tuluyan ang Pangulong Marcos at magtayo po ng revolutionary government under the new president with VP Inday Sara sapagkat siya po ang tunay na may malasakit sa ating bansa. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong palilinlang. Pinatawagan po natin ang lahat ng simbahan na makiisa. Alam po natin, nagdeklara na ang Iglesia ni Cristo na itong rally na ito ay kanilang pangungunahan. Tinatawagan po natin ang simbahang Katoliko at ang iba't ibang simbahan na makiisa po sa rally ito. At dapat maliwanag ang ating objective na ang layunin po ng kilos protestang ito ay isigaw, i-demand ang pagbibitiw, agarang pagbibitiw ng ating Pangulo sapagkat naniniwala po tayo, paulit-ulit po natin sinasabi na ito na hindi po magwawakas ang katiwalian sa ating bansa habang naririyan ang bangag na Pangulo na napakatiwali po. Hindi magaganap ang katiwaliang ito kung hindi po pinahintulutan ng Pangulo. Unang-una po ang budget na 700 billion and program funds pinahintulutan niya at dito po sa program funds na ito kinukuha yung mga insertions para sa mga projects niya. Imagine, mahigit po 1 trilyon ang nilaspag na pera
ng sindikato, ninakaw sa sambayan ng Pilipino sa mga ghost projects at mga substandard projects ng flood controls. At ngayon po ng 2026 national budget, mangungutang naman po ang Pilipinas ng mahigit na 1 trilyon, 1.5 trillion upang mapunuan ang kakulangan ng 2026 budget. At ibig sabihin po niyan, aabutin na sa mga about 19 trillion ang utang ng mga Pilipino sa ibang bansa. Tumutubo po yan. Principal lamang yung 19 trillion. Tumutubo po yan. So, nababaon po tayo, lalo tayong mababaon sa utang. Hindi po sana bali kung ang inuutang na yan ay ginagamit upang mapalago ang ekonomiya ng ating bansa. Ang problema, nangungutang po tayo, pagkatapos kinukurakot, sila lamang ang nagpapayaman habang ang mamamayang Pilipino ay naghihikahos sa kahirapan. Marami pong nagugutom, namamatay sa gutom, namamatay sa sakit na hindi man lamang mabigyan ng lunas dulot ng kahirapan. Ngunit ang ilan nating mga kababayan, mga opisyalis ng bayan, pinangungunahan ng Pangulo, ay nagpapasasa po sa kasaganaan habang ang karamihan sa mamamayan ay namamatay sa gutom at sa sakit na hindi man lang nakakaranas na malunasan ang kanilang sakit dulot po ng kahirapan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa rally po, isigaw, sa rally na gaganapin bukas, araw ng linggo, isigaw po natin na tayo ay namumuhi sa korupsyon at dapat agarang magbitiw ang Pangulong Bongbong Marcos sapagkat unang-una po, isa siya sa pinaka most corrupt president that we ever had. Ang kanya pong administrasyon ang isa sa pinaka-corrupt. Kaya at bukod po dyan, walang kakayahan na mamuno sa ating bansa sapagkat drug addict po. So ang atin pong panawagan sa mga general, both ng armed forces at ng PNP, huwag na po kayong magbulag-bulagan, sir. Alam namin na alam nyo ang katotohanan na mismo ang Pangulong Bongbong Marcos na inyong Commander-in-Chief ang ugat ng ng katiwaliang ito. Sinasabi nyo na tungkulin nyong protektahan ang saligang batas, protektahan ang pamahalaan. Sinasabi nyo na tungkulin nyo maging loyal sa chain of command. Yan po ay kalukuhan kung alam ninyo na ang Commander-in-Chief mismo ang nagkakanulo sa interes ng bayan. Dapat talikuran ninyo siya at kayo ay pumanig sa sambayan ng Pilipino na patalsikin ang inyong Commander-in-Chief. Nangyari po ito, mga generals, noong 1986 at nangyari po ng 2001. Kaya huwag na po kayong magbulag-bulagan. Huwag ninyong ibinta sa kapirasong tinapay ang inyong dangal, ang inyong tungkulin, ang inyong pinanumpaang tungkulin na kayo ay magtatanggol sa saligang batas na ang ibig po sabihin niyan, ipagtatanggol nyo ang tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Kung ang inyong Commander-in-Chief mismo ang nagtataksil sa bayan, yung Commander-in-Chief na yan ay dapat ninyong talikuran, dapat ninyong usigin sapagkat ang inyong katapatan ay hindi para sa kanya, para sa sambayan ng Pilipino. Siya ay kinatawan lamang ng sambayan ng Pilipino upang pagsilbihan ang tunay na interes ng mamamayan. So much so that if that Commander-in-Chief does no longer serve the real interest of the Filipino people, that Commander-in-Chief is worth
overthrowing. The Commander-in-Chief ay dapat pong talikuran ng mga PNP at ng Armed Forces of the Philippines sapagkat ang katapatan sa saligang batas, inuulit po natin, ay katapatan sa tunay na interes ng sambayanang Pilipino. Sasabihin ninyo ito ay perception lamang na ang Pangulo ang nasa likod ng lahat ng korupsyon na ito. In the first place po, under the principle of command responsibility, being the President, being the Chief Executive, he has the control of all the people working under him. Kaya kung nagiging corrupt ang mga tao na nagtatrabaho sa ilalim niya, kapabayaan niya yan, assuming na hindi siya ang utak ng nasa ng korupsyon na yan. Negligence yan, gross negligence. Pero sa kaso po ni Bongbong Marcos, hindi lamang basta negligence yan. It is a deliberate corruption on his part at ng kanyang asawa. Marami na po mga circumstantial evidences na nagpapatunay na sila talaga ang nasa likod ng korupsyon na ito. Katulad nga po ang sinasabi ni Chavit Singson na mismo sa kanilang bayan, sa kanilang probinsya sa Ilocos Norte, mismo ang mga kontraktor doon ay kumpanya ng mga diskaya. At saka hindi naman po tayo bobo na hindi natin maintindihan kung bakit ang mga diskaya ay nakakakuha ng mga government projects nationwide ng ganong karami, an average of 100 contracts in a month worth 100 millions, billions ang halaga ng bawat kontrata. You cannot get it without a connection from the Malacanang. Imagine, siyam ang construction company ng mga diskaya na lahat nakakakuha ng sabay-sabay ng kontrata sa DPWH. Hindi po tayo bobo, hindi po tayo pinanganak kahapon lamang para hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari yan. Mismo ang Kongreso ay kasabwat ng taga-Malacanang, ng Pangulo at ng First Lady. Kasama siyempre ang mga kontraktor na yan na nagpapasasa sa kaban ng bayan sa gitna ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Kaya tinatawagan po natin ang mga top officials ng Armed Forces at ng PNP. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Alam namin, una, natatakot kayo sapagkat hindi nyo alam kung sino sa inyo ang nagbabayaran ng Pangulo upang manatili ang katapatan sa kanya kahit na alam na siya ay masyadong tiwalik. Pero nanumpa po kayo mga generals na ipagtatanggol nyo ang interes ng mamamayang Pilipino. Sukdang ang kabayaran ay buhay ninyo. Yan po ang sinampaang tungkulin ng PNP at ng Armed Forces personnel at elements. Kaya ito na ang pagkakataon ninyo na manindigan sa panig ng sambayan ng Pilipino. Galit na po ang mamamayan sa korupsyon. At alam na alam natin ang ugat nito mismo ang Pangulo. Tingnan nyo po ang panluloko ng presidenteng ito. Bukas magrarally para isigaw ang katiwalian ng administrasyong ito. Hahaluan niya ng kanyang mga sariling tao na bayaran upang palabasin
ng sambayan ng Pilipino ay hindi galit sa kanya, galit lamang sa korupsyon. Upang lukuhin ang sambayan ng Pilipino, alam niya, napuputok, lalo na sa social media ang isyu ng korupsyon. Inunahan niya ng kanyang suna na siya pinalabas niya na siya mismo ay galit sa korupsyon, sa katiwalian na naganap dito sa mga flood control projects. Kanya na agad isinigaw. Nag-iimbestiga ang Senado, ang Blue Ribbon Committee with Senator Marcolita as chairman of the Blue Ribbon Committee, na alam natin may patutunguhan sana ang investigasyon. Agad pinalitan ang Pangulo ng Senado sa katauhan ni Tito Soto at itinanggal agad si Marcolita bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at nagtayo ng independent commission na alam naman po natin ang lahat ng ito ay cover up lamang. Maging ang pagbibitiw ni Martin Romualdez as Speaker of the House ay cover up lamang yan. Masabi lamang na mayroon siyang ginagawa para wakasan ang katiwalian nito. Pero ang totoo po niyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pambubula yan, panluloko ng isang adik na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Kaya huwag po tayong pabubudol na naman. Tinatawagan po natin ang mga active elements ng Armed Forces at ng PNP. Magising na po kayo. Huwag na po nating hintayin pa na malugmok ng tuluyan ang ating bansa. Nasa mga kamay po ninyo ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino, lalo na po ng mga kabataan. Isipin ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo. Kung hindi po natin mapapatalsik ang bangag na Pangulo, lalo pong malulugmok sa kahirapan ang ating bansa. At hindi po mapapatalsik ang Pangulo, ang bangag na Pangulo at ang korupsyon sa ating pamahalaan na hindi po magwawakas kung hindi mapapatalsik ang bangag na Pangulo. At may sasagawa lamang yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung mismo ang Armed Forces at ang PNP ay mag-withdraw ng kanilang suporta sa bangag at adik tiwaling Pangulo. At inaasahan po natin yan na yan ay gagawin ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Bakit? Sapagkat naniniwala po tayo na sila bilang protektor ng ating bayan ay hindi nila pababayaan na malugmok ang sambayan ng Pilipino dulot ng isang bangag at tiwaling Pangulo. So, inaasahan po natin yan at patuloy po tayong manawagan. Ipakita lamang ng sambayan ng Pilipino na tayo'y nagkakaisa at nagtutulungan sa ating adhikain na mawakasan ang katiwalian sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapatalsik ng isang bangag at tiwaling Pangulo at the soonest possible time. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po nating kalimutan na hilingin ang tulong ng may kapal sa ating pagsisikap na maisaayos ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Muli, marami pong salamat at magandang umaga sa ating lahat.